sa lahat. Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Kuha yan sa aktwal na pagsabog sa isang ospital sa Gaza City kasunod ng airstrike. Mabilis na sumiklab ang apoy. Hindi bababa sa 500 ang patay. Kabilang sa mga biktima, mga bata at mga pasyenteng nagpapagamot. Marami ring nasugatan. Ayon sa Israel, galing sa grupong Islamic Jihad ang airstrike. Pero taliwas yan sa sinasabi ng ilang nasa ospital. Ang iba pang detalye sa balitang yan, abangan. Narito na iba pang malalaking balita sa Frontline. 16 na Pilipinong galing sa Israel, kabilang ang isang sanggol, nakauwi na ng Pilipinas. US President Joe Biden, personal na nagpunta sa Israel sa gitna ng giyera sa Gaza. Babaeng OFW sa bansang Jordan, ginahasa, pinatay at sinilid sa tangke ang bangkay. Ang suspect, minor de edad na anak ng katrabaho niya. Pagpapatupad ng Maharlika Investment Fund, sinuspindi ni Pangulong Bongbong Marcos. Matapos tanggalan ng Kamara ng Confidential Funds, Vice President Sara Duterte, ginit na hindi raw panahon ngayon ng pamumulitika. Isang araw bago ang pagsisimula ng kampanya sa barangay elections, may kandidatong tinambangan at nagsipag-atrasan ang mahigit 100 kandidato sa Abra. Pambansang kamao Manny Pacquiao, sinagot ang bali-balitang magre-rematch sila ni Floyd Mayweather Jr. At nagpakilalang dating karelasyon at anak ni master rapper Francis Magalona, lumantad at may mga ibinulgar. Hindi bababa sa 500 na ang patay sa pagsabog ng ospital sa Gaza City. Kabilang dyan ang mga bata, health workers at mga pasyente. Sabi ng mga Palestinian, airstrike ng Israel ang nakadali sa ospital. Pero ang Israel, iba naman ang sinisisi. Nasa frontline na balitang yan, si Mon Gualvez. Yan ang aktwal na kuha ng airstrike sa Al-Ali Arabi Baptist Hospital sa Gaza City. Ya Allah! Ya Allah! Sumiklab ang apoy. Hindi bababa sa 500 ng patay, kabilang ang mga bata at mga pasyenteng nagpapagamot. Marami ang sugatan. May mga batang umiiyak. Merong mga nakasalampak sa sahig. Hirap maglakad ng ilan. Ang babaeng ito, umiiyak habang kargang anak, hindi malaman ang gagawin. Ang bata namang ito, tulala ng isugod sa ospital. Itinakbo siya sa hallway papunta sa emergency room. Pero wala nang mapwestuhan, kaya sa sahig na siya inilapag at doon ginamot. Ganyan din ang sitwasyon ng ibang pasyente. Airstrike daw ng Israel ang tumama sa ospital. Pero sabi ng Israel Defense Forces, hindi silang may kagagawa ng pagsabog, sabay turo sa Islamic group na Jihad. Intelligence from few sources that we have in our hands indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza. I repeat, this is the responsibility of Islamic Jihad that killed innocents in the hospital in Gaza. When a rocket aimed toward Israel misfired. Ganito ang paliwanag ng Israel.
Ang Islamic Jihad daw ang nagpakawala ng rocket para sana punteriyahin ng Israel. Pero nagmintis ito at bumagsak sa ospital sa Gaza. 14-10. Taliwas yan sa kwento ng head doctor ng ospital na tinawagan pa raw ng Israel Army para sisihin kung bakit hindi sila agad nagsilikas gayong nagbabala na raw tungkol sa airstrike. Pero git ng doktor, walang pasabi sa pagpapasabog ng ospital. Katunayan, hindi lamang isa, kundi 2 beses silang tinira ng rocket. Ang leader naman ng Hamas na hinahunting ng Israel nananawagan sa mga Arab at Islamic nation. Anya, para matigil ito, dapat kondinahin ang tinawag niyang massacre at mga brutal na krimen ng Israel. Pati ang presidente ng Palestine, masakerang turing sa nangyari. Tinawag namang kasinungalingan ng Palestinian United Nations envoy ang paninisi ng Israel military spokesman sa Islamic Jihad. Now they change the story to try to blame the Palestinians. It is a lie. Their intentions is evacuate or hospitals will be hit, and they are responsible for that crime, and they cannot fabricate stories to deal with it. May panawagan din ng Palestinian ambassador kay US President Joe Biden. He is capable of telling Israel enough is enough. You have to stop this carnage against the Palestinian people in the Gaza Strip. Let this stop. Sa Facebook post ni Biden, kinundina niya ang pag-atake sa ospital sa Gaza na nagresulta sa pagkamatay ng marami. Kinausap na raw niya si King Abdullah II ng Jordan at Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. Iniutos na rin ni Biden ang agarang investigasyon sa totoong nangyari. Binigyang diin din ng Amerika na prioridad ang kapakanan ng mga sibilyang naiipit sa giyera. Personal na nagpuntang Israel si US President Biden sa kabila ng patuloy na airstrike sa Gaza City at sa umiinit na pag-atake sa border ng Israel at Lebanon. Kabilang sa inaasang pinag-usapan ay ang pagpapalaya sa mga hostage na hanggang ngayon ay hawak pa rin ng Hamas. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Naniniwala si US President Joe Biden na hindi pinasabog ng Israel ang ospital sa Gaza City. Binanggit niya yan ng personal niyang makausap si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. Giit pa ni Biden, kaya siya nagpunta sa Tel Aviv dahil gusto niyang ipaalam sa buong mundo kung saan nakapanig ang Amerika. Binigyan din niya ang pagpatay ng militanteng grupong Hamas sa 31 Amerikano. Sabi pa niya, hindi nire-represent ng Hamas ang lahat ng Palestinian. Pangako ni Biden kay Netanyahu, nakasuporta ang Amerika para tiyaking makakadepensa ang Israel sa mga pag-atake. Nagpasalamat naman ang Prime Minister ng Israel sa pagtitiyak na yan ni Biden. Samantala, giniit ng mga Palestinian na dapat ding panagutin ang Amerika sa paglala ng gyera. Kaugnay pa rin ng mga naiipit sa gyera ng Israel at Hamas, stranded ang mga sibilyan at mga truck ng ayuda sa magkabilang border ng Gaza at Egypt. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Napasigaw sa sakit ang lalaking yan habang pinagtutulungang hugutin mula sa gumuhong gusali sa Rafah City sa Southern Gaza. Sandamakmak din ang sugatan, mapabata o matanda. Pero ang iba, bangkay na nang mahugod sa ilalim ng mga debris. Halos patagin kasi ng magdamagang airstrike ng Israel kahapon ang ilang bahagi ng syudad. Nandito pa naman ang border crossing na kaisa-isang lagusan sana palabas ng Gaza at papasok ng Egypt. Ayon sa Palestinian Authority, hindi bababa sa halos 50 ang namatay sa airstrike sa Rafah. Naiipit din doon ang ilang Palestinian at foreigner na lumikas pa naman sa southern border para takasan ang bakbakan sa central at northern Gaza. We feel that we will die in every minute, every second. We hope we are stay alive, and we hope that everything is okay. Ayon sa United Nations, higit 1 milyon na ng populasyon sa Gaza ang pinalikas dahil sa opensiba ng Israel kontra Hamas. Pero ang mga pinalikas ng Israel, tila pinabayaan daw dahil wala na silang supply ng tubig at pagkain. Bagay na paglabag daw sa international law, sabi mismo ng UN. We're concerned that this order combined with the imposition of a complete siege on Gaza may not be considered as lawful temporary evacuation and would therefore amount to a forcible transfer of civilians in breach of international law.
Sa ngayon, hindi pa rin makalusot ang mga galing Gaza dahil sarado pa ang border crossing pa Egypt. Sa kabilang dako naman ng border, mahaba na rin ang pila ng mga truck na may bitbit sanang humanitarian aid. Pero hindi rin pinapapasok dahil sa bakbakan sa Gaza. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, nasa 78 Pilipino ngayon ang malapit sa Rafah crossing. Malayo raw sila sa pinunteriya ng airstrike. Yung attacks nun, yung sinasabi nyo, are not where the foreign nationals are situated waiting to cross. They're outside the crossing. Hindi yun ang ina-attack. Somewhere near there so far ina-attack. As for food and supplies, yes, it's true that supplies are limited. But our kababayans do have food, water, and electricity. Sa ngayon, naghihintay rin daw ang DFA na buksan ng Rafah crossing para ma-repatriate ang mga Pinoy mula sa Gaza papuntang Cairo, Egypt. Doon sila isasakay ng eroplano pauwi sa Pilipinas. Nangako naman na raw ang Israel na bubuksan na ang border anumang oras, pero kailangan muna nilang magkasundo ng Egypt. Both sides want to protect their security interests. Concern ng Egypt na may papasok na terrorist, concern naman yung Israel na may tatakas na terrorist. Aminado naman ng DFA na walang plan B sa repatriation ng mga Pilipino sa Gaza. Kaya umaasa rin ang Pilipinas na matalakay at mapagbotohan sa UN Security Council ang pagbibigay ng humanitarian corridor para ligtas na makalabas ng Gaza ang mga sibilyan. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mahigit isang linggo matapos ang pag-atake ng Hamas sa Gaza City, balikbansa na ang mga Pilipinong naipit sa giyera. At live mula sa NAIA Terminal 3 sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Elaine, anong update dyan? Cheryl, ligtas na nakauwi ng bansa ang 16 na OFW na naipit sa kaguluhan sa Israel, kabilang ng isang buwang gulang na sanggol ng OFW. 17 sanang OFW ang uuwi ngayon, pero may isang OFW ang naiwan sa Abu Dhabi matapos makaranas ng chest pain o pananakit ng dibdib. Lumapag pasado alas 3 ng hapon sa naiyang flight EY594 mula Ben Gurion Airport sa Tel Aviv sakay ang 16 na OFW. Ayon sa pamunuan ng Department of Migrant Workers o DMW, ang ilan sa mga umuwing OFW ay napilitan ng mag-resign sa trabaho sa Israel. Kabilang sa 16 na umuwing OFW ngayong araw, sina Maylene at Kathleen na ikwinento ang kanilang naging karanasan ng maipit sa giyera. From Gaza, we'll go to the part po sa amin. So, traumatic po yung sound para sa akin. Kaya po, naisipan ko po, uwi na lang po ako kaysa po kikita ako ng malaki. Pero yung mental health ko po, hindi na po healthy. Message ko po, sana po ipagdasal po natin lahat yung mga Pilipinong nandun sa Israel na safe po sila. At sana po yung mga lahat ng nawawala, makita na. Alam ko po, napakasakit sa family po nila. Nagpaabot naman ng tulong pinansyal ang OWA at DMW. Sasagutin din nila ang hotel accommodation hanggang sa makauwi sa kanilang mga probinsyang mga OFW. Pati naman ang TESDA-TSWD nangako ng livelihood at scholarship program. Ang Department of Health naman, bibigyan ng psychosocial counseling ang mga OFW. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nasa 78 na Pilipino ang nasa Rafah crossing papuntang Egypt at naghihintay pa rin na makapasok. Mahigit 100 Pinoy naman sa Gaza ang hindi makalabas dahil sa tindi ng sitwasyon doon. Cheryl, ayon sa DFA, bukas o sa Biyernes inaasahang darating sa bansa yung second batch ng mga OFW na uuwi mula Israel. Yan muna ang latest mula rito, balik sa inyo. Maraming salamat, Elaine Fulgencio. Nakauwi na rin ng bansa ang 18 agro students na naipit din sa giyera. Yun nga lang, trauma ang inabot nila. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Isang syudad ng Ashkelon sa Israel sa lubos na naapektuhan ng bakbakan sa pagitan ng Hamas at Israeli forces. Malapit lang kasi ito sa Gaza Strip na sentro ng giyera. Kabilang sa mga naipit doon ang ilang overseas Filipino workers. Hindi rin nakaligtas sa gulo ang mga agro-exchange student mula Pampanga.
Nitong Martes, ligtas na nakabalik sa bansa ang 18 pang estudyante. Kabilang sa kanila si Matthew. Pero kahit malayo na sila sa giyera, di pa rin maalis sa kanya ang takot. Dahil dun po sa gera, medyo na-trauma po kami. Halos lahat po sa amin dito, nakakarinig lang po ng sound is parang napapraning na po kasi po dahil sa nangyari. Puno rin ng takot ang estudyanteng si Aldrin. Literal na patintero kay kamatayan umano ang kanilang dinanas. Naranasan din niyang magtago sa bomb shelter. Pero higit sa pagsabog, nangangamba rin daw si Aldrin na bubulaga sa kanya ang mga miyembro ng Hamas. Talagang dinig po namin yung mga pagsabog and yung kita namin yung mga missiles na ayun, and hindi lang po yun, yung fear din ng terorista kasi pinapasok po talaga yung mga bahay para pumatay ng mga tao doon sa Israel. Kaya naman labis ang pag-iyak ng nanay ng isa pang agro student na ito nang muling mayakap ang anak. Ayon kay Pampanga PDRMO Chief Angie Blanco, may nakatutok ng monitoring team ang provincial government para sa mga kababayan nilang nasa Israel. Ang nasabing team din ang nakatunton sa mga inilikas na estudyante. Sa huling tala, nasa 201 agro students na ang napauwi mula Israel. Tiniyak naman ng LGU na mayroon silang post-war psychosocial intervention para sa mga inilikas. Kung meron problema, pwede tayong magbigay ng post-traumatic stress debriefing. Makikita mo naman sa mukha nila Oo. Parang shock pa sila. Importante yon. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Ginahasa, pinatay at isinilid sa tangke ang bangkay. Yan ang malagim na sinapit ng isa nating kababayan sa Jordan. Ang suspect, minor de edad na anak ng katrabaho niya. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon, exclusive. Napapanood ko lang sa TV yung mga ganong istorya. Tapos, nangyayari para sa anak ko. Napaiyak na lang ang inang si Maria Lisa habang yakap-yakap ang larawan ng kanyang 34 anyos na anak na si Mary Grace. OFW sa Jordan si Mary Grace at 8 taon na namamasukan sa kanyang employer. 3 taon na nakalilipas nang huling nakauwi ng Pilipinas ang Pinay at magbabakasyon sana ulit sa Pampanga sa susunod na linggo. Ang hindi lubos akalain ni Maria Lisa, nakakahong iuuwi si Mary Grace at isa ng malamig na bangkay. Nakitang patay ang OFW sa basement ng bahay ng amo niya sa Jordan noong October 12. Base sa police report na nakalap ng Overseas Workers Welfare Administration Region 3, pinahirapan pa raw si Mary Grace bago pinatay. Na-rape nga ang anak ko, na lumaban siya. Sinabi daw niya dun sa pumatay na isusubok kita sa amo ko. So, parang sinakal siya hanggang sa mamatay. Ang sabi dun sa police report, iniligay siya sa diesel tank. Ang itinuturong pumatay kay Grace, ang 16 na taong gulang na anak ng hardinero ng kanyang amo. Kaya daw siya nandoon, ang sabi nung Pinay doon is absent daw yung tatay. So, siya ang naging substitute. Kwento ni Nanay Lisa, huli nilang nakausap ang anak noong September 30 para batiin ang kanyang ina sa kaarawan nito. Kwento niya sa amin na mababait ang mga amo niya. Wala siyang reklamo. Kasama niya sa bahay is 2 matanda lang. Isang mag-asawa na ang matandang lalaki is bedridden. October 11 naman, nakatanggap sila ng tawag sa kapwa OFW ni Mary Grace na hindi na nila nakikita ang Pinay. Doon na humingi ng tulong sa OWA si Nanay Lisa. Base sa CCTV sa loob ng bahay ng kanyang amo, huling nakita ang biktima kasama ang minor de edad na suspect. Ipinakausap namin si Nanay Lisa kay OWA Administrator Arnel Ignacio na ngayon ay nasa Riyadh, Saudi Arabia. Sabi ni Ignacio, sa October 21, nakatakdang iuwi ang bangkay ni Mary Grace sa Pilipinas. Kami na po ang bahala dyan. Pinaaresto na rin po natin yung gumawa yung karumal-dumal na krimen na yan. Sir, ano pong magiging parusa nun? For the moment po, nakakulong na. Mag-trial yan sa prosecutor. Aabangan natin kasi ang problema natin bata Basta update namin yun. Magpapaabot din ng tulong ang OWA sa 2 nauli ng anak ni Mary Grace. Totally tutulungan natin. Opo, sana po matulungan nyo kami. Lalong-lalo na po yung anak niyang panganay na may congenital heart disease. Yung panganay po niya, bibigyan na natin ng educational support magmula ngayon hanggang siya ay graduate. Salamat po, salamat po. Sa huli, may mensahe si Nanay Lisa sa minor de edad na pumatay sa kanyang anak. Kahit 10 bitay, hindi kayang bayaran ng buhay ng anak ko.
kung pwedeng akong pumatay sa kanya, gagawin ko. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Maliit na hamon sa pamumulitika. Yan ang sinabi ni Vice President Sara Duterte matapos tanggalin ang hinihingi niyang confidential funds sa susunod na taon. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Hindi pa oras ng pamumulitika. Ito ang sagot ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte matapos siyang hindi pagbigyan ng Kongreso sa inihirit niyang confidential funds sa susunod na taon. 650 million pesos ang kabuuang hinihinging confidential funds ng bise. 500 million pesos sana dyan ay sa Office of the Vice President habang 150 million pesos naman sa Department of Education. At kahit inalis na ang kanyang confidential funds, nagpasalamat pa rin si Vice President Duterte sa mga sumuporta sa kanya. Sa kanyang pahayag ngayong araw, sinabi ng bise na naiintindihan niya ang pagkadismaya ng ilan tungkol sa pakikialam sa budget at sa confidential fund. Pero giit niya, maliit lamang ang anyay mga hamon na ito sa pamumulitika kumpara sa mas matinding pagsubok sa ekonomiya bunsod ng mga gyera sa Israel at Ukraine. May oras din daw para sa lahat at hindi ito ang panahon ng paninira at pamumulitika. Wala pang pahayag ang Kongreso at ilang miyembro nito kaugnay sa sinabi ng Vice Presidente. Pero ngayong araw din nagpahayag ng suporta ang ilang mambabatas kay House Speaker Martin Romualdez. Kabilang dyan ang District Representatives ng Eastern Visayas. Sa isang joint statement, sinabi nilang nagpakita ng kahangahangang dedikasyon si Romualdez para pagsilbihan ang mga Pilipino. Naging instrumento rin daw si Romualdez para maging produktibo ang kanilang mga sesyon sa Kamara. Sinuportahan din ng Cebu Bloc at Bohol Representative si Romualdez dahil sa anilay huwaran niyang pamumuno sa Kongreso. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga maiinit na showbiz balita ngayong Miyerkules. Magbabalik sa pagpapakilig si Riza Sinon, katambal si Aaron Villaflor. Para po yan sa upcoming episode ng kapatid romantic anthology na For the Love. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Sige! Papamubarin mo! Sige! Pagkukan niyo! Mula sa pagiging tigasing si Circe, sa kakatapos ng nakapatid primetime show na The Iron Heart. Puto ko talaga to! Sa piling. Balik sa pagpapakilig, si Riza Sinon, bilang ang hopeless romantic author na si Luis sa upcoming episode ng For the Love. The one that got away ang tema ng Kailangan Kita episode ng show sa Sabado, directed by Gino Santos. Makakatambal rito ni Riza, si Aaron Villaflor. Kasi morning siya, palabas. So gusto niya medyo light lang yung attack. Pero hindi niya kami parang pinag-breakdown. More on gilid-gilid luha lang, ganyan. So hindi masyadong drama talaga. Bukod sa For the Love, abala ngayon si Riza. Dahil from a renter, ngayon proud homeowner na siya. Malapit na kasing matapos ang dream home nila ng kanyang pamilya. Tutukan ang For the Love episode niya this Saturday, 10:30 a.m. dito sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Eto pa nga, big revelation. Si pop icon Britney Spears nabuntis umano ni NSYNC frontman Justin Timberlake. Sa patikim ng kanyang upcoming memoir na The Woman in Me, ibinahagi ni Britney, in-expect niyang magiging pamilya talaga sila ni Justin. Yun nga lang, hindi raw naging masaya si Justin sa pagbubuntis ni Britney. Dahilan para ipa-abort nila ang bata. Hindi pa raw handang maging ama noon si Justin. Sabi pa ni Britney, kung siya lang ang masusunod, hindi niya ipalalaglag ang kanilang anak. Dagdag pa ng pop icon, isa sa pinakamasakit na nangyari sa kanya ang pagpapa-abort ng kanyang baby. 1999 nang mag-date sila ni Justin hanggang maghiwalay noong 2002. Wala pang opisyal na pahayag ang kampo ni Justin sa revelation ni Britney. Susunod, COMELEC may naitala ng pananambang sa kandidato ng barangay elections. Mahigit 100 kandidato sa Abra nagsipag-atrasan.
Mga puntod sa sementeryo sa Obando, Bulacan, nilulumot na dahil sa baha kung kailan maghuhundas. Datos na mahigit 13 milyong miyembro ng PhilHealth apektado raw ng hacking. At alamin ang detalye ng kontrobersyal na issue sa isa pang anak ni Francis M. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Tinawag ni Senadora Cynthia Villar na sindikato ang grupong Socorro Bayanihan Services Incorporated. Kinwestiyon din ng DNR kung bakit hindi mapaalis ang grupo sa Sitio Kapihan na protected area ng gobyerno. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Dinideputize po natin itong mga communities na to. Hindi makapagdesisyon dahil tila takot. Ganyan inilarawan ni Senator Cynthia Villar ang Department of Environment and Natural Resources. Hindi pa rin kasi dito napapaalis ang mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated sa Sitio Kapihan sa Surigao del Norte. Yan ay kahit pa malinaw na protected area ng gobyerno ang naturang lugar. Higit 3,000 ang populasyon ng SBSI sa Sitio Kapihan. Pero sabi ng DNR sa kanilang budget hearing sa Senado, 1 tao na lang sa buong SBSI ang ginawaran ng karapatang manatili sa lugar. Sa bisa ito ng Protected Area Community-Based Resource Management Agreement o PACBARMA. So technically, yung mga tao po doon hindi na sila tenured migrant. Isa lang po, si Oscar Arcular. He was the only one remaining. Pati po si Senyor Aguila hindi tenured migrant. Kaliwat ka ng paglabag sa DNR permit ang nakita rin daw ng ahensya nang bumisita ang kanilang team sa SBSI compound kamakailan lang. Kabilang na dyan ang pagpapatayo ng checkpoints, volleyball court, radio station at maging ng recording studio. Sa kabila nito, hindi raw basta-basta mapaalis ng DNR ang mga miyembro ng SBSI. Kasi ang mahirap po ma'am, if we decide right away, the resettlement is one issue. Because these are around 3,000 individuals. But families yan eh. Sabi mo, how many families? 1,200 po ang families. Ang dali-dali sa amin ng 1,000. Maghahanap ka lang ng NHA project, ililipat mo sila doon. Wag ganyan ang approach nyo, parang takot na takot kayo, wala kayong decisiveness. Ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development, may lupa naman daw na pwedeng paglipatan ng SBSI members sa Surigao City. Yun nga lang, malayo ito mula sa bayan ng Socorro. Kaya nangangamba ang DNR kung papayag ba dito ang mga miyembro ng SBSI. Subject for validation. Wala naman silang choice eh. Huwag mong sasabihin okay, wala silang choice. Pag binigyan mo sila ng choice, hindi susunod yan. Kasi you cannot, illegal sila dun eh. Sabi pa ng senadora, dapat alukin na ng pera ang mga taga-SBSI para mahikayat silang umalis sa Sitio Kapihan. Diba? Hindi yan nalipat na hindi binibigyan ng pera. Ako sanay na ako dyan. Kahit bigyan mo ng bahay yan, pag hindi mo binigyan ng pera, ayaw lumipat. Inakusahan din ni Villar na isang sindikato ang SBSI. Ako, pagtingin ko pa lang dyan, sindikato yan. Kasi alam mo, yung tunay na nangangailangan ng bahay, bigyan mo ng bahay, tuwan-tuwa. Pero yung syndicate, pera. Ang gusto, napakalaking pera. Sa huli, inaprubahan ng Senate Finance Subcommittee ang panukalang 24.5 billion pesos na budget para sa DNR-attached agencies para sa susunod na taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Matapos paspasan sa Kongreso at maisabatas, sinuspindi rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapatupad ng Maharlika Investment Fund. Kailangan daw pag-aralang maigi ang Implementing Rules and Regulations o IRR. Nagbabalik si Mean Los Baños. Sa memorandum ng Malacanang para sa Bureau of Treasury, Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines, pinasususpindi ni Pangulong Bongbong Marcos ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng Maharlika Investment Fund Act of 2023.
Ayon sa memorandum, kailangan munang aralin ng IRR ng batas. Pirmado ito na Executive Secretary Lucas Bersamin noong October 12. Sa isang bukod na pahayag, sinabi ni Bersamin na gusto ng Pangulo na mapag-aralan ng maigi ang Maharlika Fund IRR. Yan ay para masigurong ang batas ay makatutulong sa pag-unlad ng bansa at para na rin matiyak ang transparency at accountability. July 18 ang pinirmahan ni Pangulong Marcos ang batas para sa Maharlika Investment Fund. Ilang buwan matapos niya itong sertipikahan bilang urgent. Noong Agosto naman inilabas ng Bureau of Treasury ang IRR ng batas. 50 billion pesos ang kontribusyon ng Land Bank of the Philippines para sa initial seed money ng Maharlika Fund. 50 billion pesos din ang manggagaling mula sa national government at 25 billion pesos mula sa Development Bank of the Philippines. Noong nakaraang buwan ay inirimit na ng LBP at DBP ang kanilang kontribusyon para sa Maharlika Fund sa Bureau of Treasury. Sa ilalim din ng IRR, bawal mag-contribute ng pondo para sa investment fund ang Social Security System o SSS at Government Service Insurance System o GSIS. Sang-ayon ang ilang senador sa hakbang ng Pangulo na suspindi ng implementasyon ng MIF. Git ni Senator Rizzo Ontiveros, minadali ang pagpasa sa MIF. Inaasahan ko na ang suspensyong ito ay nangangahulugan na nagsisimula ng pakinggan ng Pangulo ang ating mga babala. Sa katunayan, maraming probisyon sa MIF Act ang nangangailangan ng masusing pagsusuri na sa aking pananaw ay hindi basta-bastang maisasaayos dahil malinaw na minadali ang batas at hindi tayo handa ngayon na suportahan ang isang wealth fund. Tinawag naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na very good development ang utos ng Pangulo. Dahil sa mga butas o depekto daw ng batas, hindi pa raw handang maipatupad ang MIF. Naniniwala rin si Senador Chis Escudero na hindi malinaw ang mandato at direksyon ng investment fund. Well, marahil patunay yun na yung pinasang batas ng Kongreso ay kulang pa sa pag-aaral at nagpapasalamat ako kay Pangulong Marcos na nakita niyo yun at kung anumang mga butas o pagkukulang na kailangan ayusin at linisin ay maaaring mahabol at ayusin pa sa IRR. Sa Kamara naman, tiwala si Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo sa naging desisyon ng Pangulo sa MIF. That the President must have his reasons and we trust his instincts on this. And I think we have nothing to lose if we support the President. Handa naman daw si House Ways and Means Committee Chairman at Albay Representative Joey Salceda na payuhan ng ehekutibo, lalo't naging bahagi siya ng technical working group na bumalangkas sa batas. Kumpiyansa din si Salceda na matutuloy ang implementasyon ng MIF sa pagkatapos ng taon. Para kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, simula pa lang ay sablay ng MIF. Wala naman daw kasing sobrang pondo ang gobyerno para dito. Maging ang pagsertipika raw sa batas bilang urgent ay hindi sumunod sa proseso. Mayroon ding petisyon sa Korte Suprema laban sa constitutionality ng MIF. Sina Senator Coco Pimentel at mga dating kinatawan ng bayan muna ang petitioners ng kaso. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, depende raw sa petitioners kung gusto nilang i-withdraw ang kanilang petisyon ngayong suspendido ang pagpapatupad ng MIF. Pero kung hindi naman daw nila iaatras ang petisyon, naghahanda ang OSG na magsumite ng kanilang komento sa Korte Suprema. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. What's up mga kapatid? Tuloy ang UAAP action today at nagwagi ang defending champions Ateneo kontra UST na natalo for the 19th consecutive game. Dikita na laban all throughout. 4 lang ang lamang ng Ateneo papasok ng 4th quarter pero dito nagpakawala ng 17-3 run ng Ateneo para sungkitin ang panalo. Nanguna si Chris Kuhn para sa Blue Eagles na nagtala ng 21 points and 6 rebounds habang si Joseph Ofbasa naman nag-ambag ng 17 and 8. 3-3 na ngayon ang Ateneo habang 0-6 naman ang UST. On roll naman ang NU Bulldogs, third straight win naman para sa kanila pagkatapos sila talunin ng UE Red Warriors 68-49. Solid double-double para kay Omar John, 12 points and 10 boards. But despite the win, sabi ni Coach Jeff, 40% satisfied lang daw siya sa performance nila at kailangan nila improve ang kanilang depensa para sa mga susunod na laro. And speaking of winning streaks, 2 sunod na para sa FPU Tamaraos na isa nila ang Adamson, 49-46. Si LJ Gonzalez na naman ang nanguna para sa Tams na nagtala ng 13 points and 9 rebounds.
Lipat naman tayo sa PBA mga kapatid. Susunod sa mga yapak ng kanyang ama na si Alvin Teng, si Jeron Teng na maglalaro para sa San Miguel Beermen. Nag-post si Jeron sa kanyang Instagram account na kasama niya si SMC Sports Director Boss Al Francis Chua at nagpapasalamat siya sa opportunity na binigay sa kanya ni na Boss Al and Boss Ramon Ang. Hindi pumirma si Teng sa Converge Fiber Xers nung natapos ang kanyang kontrata noong August at simula noon waiting game na ang lahat kung saan siya sunod maglalaro. Malalim na nga, lumalim pa lalo ang SMB mga kapatid. Malapit na din magsimula ang season kaya siguradong excited na ang SMB fans at syempre ang mga tagahanga ni Jeron. Okay ang Ales, sports pa tayo mamaya. Susunod, Pilipinas kulelat sa food security sa buong Southeast Asia. Impormasyon ang hindi bababa sa 13 million PhilHealth members apektado ng nangyaring ransomware attack sa ahensya. At Manny Pacquiao balik training sa gitna ng umuugong na rematch daw nila ni Floyd Mayweather Jr. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Tinambangan ang isang kandidato sa barangay at sangguniang kabataan election sa Abra. Mahigit 100 kandidato naman sa buong probinsya ang umatras sa eleksyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Kinumpirma ng election officer ng Bukay Abra na patay sa pamamaril ng riding in tandem ang 52 anyos na lalaking tumatakbo bilang kagawad sa barangay Bangbangkag. Papunta sila sa barangay Palagyu, Bukay Abra. Naka-backride tong si Mr. Catalino Toralba Sr. Hindi pa nahuhuli ang mga sospek sa pagpatay sa kandidato. Hindi rin daw ito ang unang election-related violence na naitala sa nasabing bayan. Meron nang reported nung last week at last month. Meron nang reported harassment pero wala pang ganito na merong pumanaw. First time na merong ganito. Sa bayan ng Bukay, 17 kandidato na ang umatras sa barangay at sangguniang kabataan elections. Personal daw ang mga rason nila. Sa buong Abra naman, 122 kandidato na ang nag-withdraw ng kanilang kandidatura ayon sa Commission on Elections. Talagang umaayaw. Kung tinatakot o hindi, wala po kasi kaming ebidensya so far. And therefore, nakikipag-coordinate tayo sa DILG at saka sa Philippine National Police. Pati ilang guro, umatras rin daw bilang election officers. Yung mga teachers talaga, ang pag-atras po kasi dahil sila ay related doon sa mismo mga kandidato sa mismong barangay. And therefore, wala naman po yung sinasabing threat o yung violence against their persons. Bukas na magsisimula ang 10 araw na campaign period para sa barangay at SK elections sa October 30. Kasama ng COMELEC ang Philippine National Police sa pagbabantay sa mga checkpoints sa buong bansa. Mahigit 1,000 baril na rin ang nakumpiska mula nang ipatupad ang gun ban noong August 28. Nagpaalala ang COMELEC sa mga kandidato na sundin ang mga patakaran. Ang campaign materials hindi dapat lumagpas sa size na 2x3 feet at pwede lang ipaskil sa mga common poster areas katulad ng mga plaza, mga pamilihan at barangay centers. Pwede ring magpaskil sa mga pribadong property, pero dapat susunod din ito sa tamang size. Sabi pa ng COMELEC, bawal mamigay ng mga t-shirt, bowler at cap ang mga kandidato. Bawal po ang ating pong pagpapakain, bawal po ang bawal po ang bowler. Hindi po pinag-uusapan kung magkano ang halaga, maliit o malaki yan. Kahit nga po pangako lamang, yan po ay punishable, yan po ay vote buying. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Kulelat ang Pilipinas pagdating sa food security sa buong Southeast Asia. Ang tugod dyan ng gobyerno ang pinalawig na food stamp program. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Sa report ng Food and Agriculture Organization ng United Nations, lumabas na ang Pilipinas na pinaka-food insecure na bansa sa buong Southeast Asia. May ituturing na food insecure ang isang bansa kapag walang patuloy na akses sa sapat na pagkain. Itong nakalipas sa 2 taon, pumalo sa halos 51 milyon ang mga Pilipinong food insecure. Malayong-malayo ang bilang na yan sa mga kapitbahay nating bansa na Myanmar, Indonesia, Vietnam, Cambodia at Malaysia. Isa ang pamilya ni Aida sa mga maituturing na food insecure. Sa kabila kasi na paghahanap buhay na mister niya magkasapatos at anak na tricycle driver, kapos pa rin ang budget nila para sa pagkain.
minsan pag gabi, tulog na lang. Tulog na lang. Ang pinapakain lang namin yung maliit, siyempre maano yun eh. Pero kami yung mga matatanda, siyempre okay lang. Pero nagbago na raw yan nang mapasama sa food stamp program ng Department of Social Welfare and Development. Sa ika-4 na sunod na buwan, muling nakapamili si Aiden ng pagkain gamit ang 3,000 pisong ayudang ipinasok sa Electronic Benefits Transfer o EBT card. Ayon sa DSWD, napapanahon ang food stamp program para matugunan ang food insecurity sa Pilipinas. This is a wake-up call to the government, we believe, to work doubly hard to address the food insecurity in our country. Kamakailan lang, ginawa itong flagship program na administrasyon sa bisa na Executive Order 44. Kaya tiyak na raw ang pondo nito para sa 2024. Makakasama po ito sa General Appropriations Act, kasama na po sa national budget next year. Nakausap naman po natin si DBM na sila'y nag-commit na bibigay sa atin yung kailangang budget for this program. Dahil dito, posibleng mas dumami pa ang mga benepisyaryo mula sa naunang 1 milyon target hanggang 2027. Tuloy-tuloy po ang ating assessment sa ating mga kababayang mahihirap. Nagre-review po tayo ng listahan ngayon. Doon natin nakikita kung ilan talaga yung food poor, food poverty na household sa Pilipinas. Dagdag pa ng DSWD, pwede rin maging beneficiary ang mga kabilang na sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. For as long as yung family nyo kumikita ng 8,000 pesos per month or less, nasa food stamp po tayo. Despite the overlap, naniniwala naman tayo na ito ay supplementary, complementary program sa isa't isa at ito yung magiging paraan natin para maiahahon talaga sa hirap yung ating beneficiaries. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Ang panibago nitong food stamp program, ibang-iba po ito sa kasalukuyang 4Ps, ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ang napansin kasi sa Conditional Cash Transfer Program o yung 4Ps, yung pera ay minsan ginagamit sa kung ano-ano. Minsan sa pagkain, pero minsan para sa load o para sa bisyo gaya ng alak o sugal. Ang malaking kaibahan nitong food stamp program, hindi na po pera ang ibibigay. Sa halip, isang parang ATM ang ibibigay sa mga mapipiling beneficiaries. Dadalhin nila ito sa mga piling tindahan para pambayad sa mga grocery. Sa madaling salita, hindi po nila hahawakan ng mismong pera. Ang budget para sa food program mapupunta lamang dapat sa groceries at hindi masasayang sa kung ano-ano. Hango ito sa mga food program sa ibang bansa gaya ng US. Sa US halimbawa, ang kanilang food stamp program nagsimula pa noong Great Depression noong 1939. Ang tawag sa kanya ngayon ay Supplemental Nutrition Assistance Program or SNAP. Hindi po birong programa ito. Taong 2020, merong 43 million US households ang nakinabang sa programang ito. Ang gastos ng US sa isang taon lamang umabot ng $79 billion o sa atin ay 4.3 trillion pesos. Para lang ikumpara, ang kabuang budget ng gobyerno natin ngayong 2023 ay nasa 5.2 trillion pesos. Sinong pwedeng makinabang sa US Food Stamp Program? Halimbawa, ang household na may isang miyembro lamang na may net income na $1,133 per month or 62,000 pesos. Ang bahay na may 3 tao na may net income na $1,920 per month o 100,000 piso kada buwan. Sa bahay naman ng 5 na merong income na 2,706 per month or 148,000 pesos. Yang mga yan, pasok sa US Food Stamp Program. Sa atin naman, ang mga pasok ay yung kabahayang merong 8,000 piso lamang ang kita at kaya lamang makakain ng isang beses kada araw. Ang target ng DSWD, 1 milyong households lahat-lahat. At syempre, ang sunod na malaking tanong, magkano ang halaga ng mga food stamps? Sa atin sa Pilipinas, 3,000 piso yan kada pamilya, kada buwan. Medyo bitin sa budget. Sa US, ang maximum na maaaring makuha ng isang tao nasa $281 o higit 15,000 sa pera natin. Ang pamilya ng 3, nasa $740 kada buwan o 40,000. Ang 5, $1,116 o 60,000. Maximum po yan, depende sa assessment sa pamilya.
Ayon sa U.S. Center for Budget and Policy Priorities, ang average food stamp benefit ay nagkakahalaga ng $121 per person per month or 6,655 pesos kada tao. Ayon kay Professor Diane Skatzenbach ng Brookings Institution, malaking bagay ang food stamp program sa U.S. Sa kanyang testimonya sa U.S. Congress noong taong 2017, noong 2014 daw, 5 milyong Amerikano ang iniahon nito mula sa kahirapan. Ayon din sa kanyang pag-aaral, ang mga may access sa food stamp program na yan ay mas malamang magtatapos ng high school, mas malusog at mas malamang magiging self-sufficient. Pero meron ding problema ito ayon sa Foundation for Economic Education. Bagamat malaking tulong ang food stamps, malaki rin ang nasasayang. 70 hanggang 100% ng mga food stamps ginagamit daw sa mga pagkain na hindi nakakabuti sa katawan o yung mga non-healthy food. Halimbawa, 20% raw ng mga tumanggap ng food stamps sa US, junk food ang binibili. Primero na riyan ang mga soft drinks. Bakit nagkaganon? Ang tawag raw diyan ay ang house money syndrome. Kumbaga sa sugal, mas maliit ang pagpapahalaga sa pera na hindi mo pinaghirapan, kaya't kung saan na lang gagastusin. Yan marahil ang isa sa mga problemang kailangang harapin ngayon ng DSWD. Nasa kakaunting budget na ilalaan sa food stamp program, mapupunta ito sa tamang paggastos. Susunod, Department of National Defense tinawag ang China na squatter sa Pag-asa Island. At datos na mahigit 13 milyong miyembro ng PhilHealth na apektuhan daw ng panghahak. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Bukod sa kanilang mga empleyado, damay na rin daw ang mga datos ng mahigit 13 PhilHealth members sa mga nahack. Live mula sa Mandaluyong, nasa frontline na balitang yan, si Brian Basa. Brian. Julius, kung dati mga empleyado lang daw, ngayon milyon-milyong miyembro ng PhilHealth ang posibleng nahack o na-leak online ang kanilang impormasyon. Ayon sa State Health Insurer, aabot sa 13 hanggang 20 milyong PhilHealth members daw ang tinatayang apektado ng hacking. Inaalam pa nila kung aling detalye ng mga miyembro ang kabilang sa mga nakuha ng hackers o kung ano ang pwede magawa ng sino mang may hawak ng mga datos. Bago nito, ilang beses sinabi ng PhilHealth na tanging datos nahack. Sa abiso ngayon ng ahensya, tinatayang 600 hanggang 800 empleyado ang apektado. Sinisikap nila ngayong isa-isang abisuhan ang mga miyembrong nadamay sa hacking ng Medusa ransomware group. Yun nga lang, hanggang dito lang daw muna ang magagawa ng ahensya. Pinag-aaralan din ng PhilHealth kung pwedeng mabago ang identification number ng mga apektadong miyembro para sa kanilang kaligtasan at privacy. Narito ang kanilang pahayag. We hope that you have taken the precautionary measures that we have indicated in our public notification po. So, for now po, you have really to make sure na wala pong, yun po on your part, hindi po siya magagamit sa iba. Nanindigan ng PhilHealth na gagawin ito lahat ng iba pang posibleng option kaugnay ng mga apektado nilang miyembro. Sa ngayon, umaandar na rin daw lahat ng mga serbisyong maa-access sa PhilHealth website kasunod ng ransomware attack. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Tinawag na squatter o illegal occupant ng Department of National Defense ang China. Kasunod dito ng tangkang pagharang sa BRP Benguet sa Pag-asa Island. Sabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro, China raw ang iligal na pumapasok sa West Philippine Sea. Ang Pag-asa Island, ang main island ng bayan ng Kalayaan sa Palawan. Ayon pa sa kalihim, hindi kailanman gumagawa ng mga mapanghamong hakbang ang Pilipinas sa dagat, gaya ng anyay ginagawa ng China. Nitong nakaraang Biyernes lang nang buntutan at subukang harangin ng People's Liberation Army Navy Ship 621 ng China ang BRP Benguet sa kanilang resupply mission. Git naman ng China, lehitimo ang kanilang hakbang at wala raw silang nilabag na batas. Tayo pa raw ang iligal na umuokupa sa naturang isla.
Nauna na ring sinabi ng Armed Forces of the Philippines na irresponsable at mapanganib ang ginawang ito ng China. Pag inoccupy ng Pilipinas ang Hainan Island, yun, illegal occupation yun. Pero yun, nandito sila within our 200-mile exclusive economic zone. Sila ang squatter, illegal occupant sila dito. Pwede naman sila mag-apply ng visa, bibigyan sila ng BID. Ewan ko kung bakit ayaw. Fully booked na ang mga hotel sa Bacolod para sa Mascara Festival sa darating na linggo. Pero ngayon pa lang may literal ng patikim ang City of Smiles kung bakit dapat dayuhin ang kanilang syudad. Ang mga pakulo sa Mascaramit Festival sa Frontline Report ni Shaila Francisco. Makukulay na costume at maskara at mga masiglang street parties. Talaga nga naman kapag Oktubre, Bacolod is the place to be para sa Mascara Festival. Pero ngayon pa nga lang, may patikim na ang City of Smiles sa mga bisita. Ang Mascanamit Festival. Tampok dito ang iba't ibang putahe na lutong Bacolod. Andyan ang paella, sugarcane juice, kalyos, piyaya, pati na ang ilang snacks at dessert na uniquely Bacolod. So yung food, isa sa mga pinagmamalaki ng Bacolod is ang kanilang food because number one, marami kaming magagaling na mga chef. Right? Home of very famous culinary experts ang City of Bacolod. So we want to highlight that. We want to give our visitors here that when they come, mabubusog talaga sila. Mula ngayong araw hanggang sa mismong Mascara Festival sa October 22, ma-e-enjoy ang mga bidang putahe sa Mascanamit Festival. Kaya nga isang linggo bago ang main event, ang mga accommodation sa syudad fully booked na. Sa taya ng city government, malalampasan ng Mascara Festival ngayong taon ang higit 200,000 visitors noong 2022. At ang kita, posibleng pumalo ng higit 2.8 billion pesos. The Mascara Festival will be the pioneering event to spearhead tourism in the city. So with all of these activities that we are holding sa Mascara, it will bring in mga potential investors, potential businesses that would like to come. Kaya sa mga first-time visitor, huwag nang magulat sa dami ng tao. Tiyak naman daw na sa kabila niyan, ma-e-enjoy nyo ang pagbisita dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Halabira! Pista na ng maskara sa tinaguriang City of Smiles ng Bacolod. At sa pagdiriwang ng Mascara Festival ngayong taon, balikan po natin paano nga ba nagsimula ang kanilang selebrasyon. Ang totoo po niyan, sa hirap at kalungkutan umusbong ang masayang pista ng mga taga-Bacolod. 1980s, dumanas ng krisis sa asukal ang buong Negros Occidental. Hindi nabibenta ang mga asukal noon dahil sa pagpasok ng mga alternatibong pampatamis tulad ng corn syrup sa bansa. Para maibsan kahit papaano ang hirap, maraming Bacolod noon ang nagbenta ng mga maskarang gawa sa niyog at paper mache sa mga bumibisitang turista. Noon namang April 22, 1980, lumubog ang barkong MV Don Juan matapos namang sumalpok sa isang oil tanker sa Tablas Strait sa Mindoro. 176 ang namatay sa trahedya. Karamihan sa mga biktima, pawang mga taga-Negros Occidental. Para buhayin ang moral ng mga Negrense, nagtulungan ang lokal na pamahalaan ng Bacolod at ang kanilang artistic community para maglunsad ng isang Festival of Smiles. Hanggang noong October 19, 1980, napuno ng makukulay na palamuti ang syudad sa kapumarada ang mga nagagandahan at naglalakihang mga nakangiting maskara. Dito na nagsimula ang isa sa pinakasikat na pista sa bansa,
ang Mascara Festival. Simula noon, naging simbolo na ng pagiging matatag ng mga Negrense ang kasiyang iyan. Patunay raw ito ng kakayahan ng buong probinsya na nagpasan ang kahit na anong hamon ng ngingiti at positibong pananaw sa buhay. Mga kapatid, tulad ng diwa ng Mascara Festival, ano man po ang pagsubok, smile lang. Kayang-kaya natin yan. Lagi po natin yung tandaan gaya ng araw-araw po naming paalala na ang K-alaman ay K-yamanan. K-okay. Susunod, ilang puntod sa sementeryo sa Bulacan, tinubuan na ng kangkong dahil sa baha. At bakbakang Pacquiao-Mayweather, uulit nga ba? Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Dalawang linggo bago mag-undas, nilulumot na at tinutubuan na ng kangkong ang ilang puntod sa sementeryo sa Ubando, Bulacan. Matagal na raw kasing apektado ng baha ang naturang sementeryo. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Mula nitong weekend, puspusan ang paglilinis sa mga puntod sa Ubando Catholic Cemetery sa Bulacan. Binaha na nga, inanod pa rito ang mga lumulutang na basura at mga sanga ng puno. Abot hita ang lalim ng tubig na mula sa mga pag-ulan nitong mga nakalipas na araw. Pero hanggang kanina, hindi pa tuluyang humuhupa ang baha. Ang ilan sa mga nitsong nalubog sa tubig, tinubuan na ng lumot at kangko. Sa pag-iikot ng News 5, nakita rin namin ang mga kabaong na nagkalat sa talahiban. Kwento ng caretaker na si Edgardo Nicodemos, matagal nang problema ang baha sa sementeryo. Pero mas lumala raw ito nang tambakan ng lupa ang ilang bahagi ng katabing palaisdaan para tayuan ang mga bahay at gusali. Pagka umuulan, kasi mababa na nga itong pwesto na to at natambakan na kasi yung mga likod, dito talaga umuho yung tubig na galing sa likod. O kaya high tide, pumapasok siya dito. May mga maaga nang dumalaw sa sementeryo gaya ni Maylin Suatenco. Nagbayad siya ng 800 pesos sa sepulturero para maglinis at magpintura sa mga nicho ng kanilang mga kaanak. Marami po siyang mga kangkong, tas yung pangpuno-puno. Kaya inagahan ko po, tas marami pong mga burak-burak, sa mga dahon-dahon dyan. Kaya pinahawang ko po, pinalimas ko. Tulong-tulong naman sa paghahakot ng lupa at bato ang magpipinsang ito. Itatambak daw nila yan sa nicho ng tiyahin nilang nalubog sa tubig. Minabuti raw ng magpinsan na agahan ng pagpunta para makaiwas sa dagsa ng tao sa mismong araw ng mga patay. Maipantay man lang dito sa flooring ng karsada. Tsaka nakakawa po, ang pangit pong tingnan yung lubog sa tubig. May ilan namang pinag-iisipan ng ilipat sa ibang sementeryo ang mga buto ng kanilang kaanak. Baha dito. Mulan lang baha. Mga 30 minutes ang oras. Baha yan. Ginagawa naman daw ng paraan ng pamunuan ng sementeryo ang problema sa baha. Actually, yung mga lubog, medyo marami-rami na. Pero marami na rin naman na napatambakan na. And yung mga lubog ngayon, nakaprepare siya for development din. Papatambakan namin and gagawin namin ang plan namin dito sa church. Gawin siyang ossuary and columbary. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, nakuha ni Coach Timmy Santo Tomas ang kanyang unang panalo sa pros pagkatapos ma-sweep ng Petrogas Angels ang Galleries Tower High-Risers. Nanguna para sa Angels si Gretchen Soltones na nagtala ng game-high 19 points. Ayon kay Coach Santo Tomas na maganda ang first set nila pero medyo nag-struggle sa second and third. At ito ang madadala nilang motivation para sa susunod nilang laban. At tuloy ang hampasan sa PVL bukas. Cherry Tigo Crossovers versus Galleries Tower High-Risers ng 3 p.m. PLDT High Speed Hitters kontra Akari Chargers naman ng 5 p.m. At bakbakang Choco Mucho Flying Titans at Farm Fresh Foxies ng 7 p.m. At lipat naman tayo ng boxing mga kapatid. Manny Pacquiao neither confirmed nor denied ang mga chismis ng kanilang rematch ni Floyd Mayweather Jr. na kumakalat ngayon sa social media.
Ayon lang sa pambansang kamao, may malaking magaganap soon. Nag-post din si Pacquiao ng training videos and photos na mas lalong kinatukso ng mga fans. Kung naalala nyo, 2015 nung unang nagharap ang dalawang boxing icon kung saan nanalo si Mayweather. Abangan natin kung may katotohanan ang chismis, mga kapatid. It's your sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Susunod, umunay dating karelasyon ni Francis M. lumantad kasama ang kanilang anak. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Hot topic ang paglantad ng nagpakilalang dating karelasyon at anak ng yumaong master rapper na si Francis Magalona. Ang vlogger-influencer namang si Boss Toyo na bumili ng memorabilia ni Francis, iginiit na hindi gawa-gawa ang nangyaring big reveal sa kanyang online show. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Nakita niyo na naman sa letter na I love you so much. So meaning to say, may relationship. Okay? So... relationship with Sir Francis. Yes. Dahil sa vlog na yan, nabulabog ang mga marites online. Ang legendary rapper na si Francis Magalona may anak umano sa ibang babae. Sa online show na Pinoy Pawn Stars, kinuwento ng dating flight attendant na si Abigail Raid ang naging relasyon nila noon ni Francis M. Kasunod yan ang pagbebenta niya ng jersey ng master rapper sa online influencer na si Boss Toyo. For proof, with matching letter at pictures pa ang jersey. Emotional naman si Abigail nang ibahagi kung bakit ngayon lang sila lumantad. Kasi for 15 years na nahimik ako. I didn't say anything about me and my daughter. Siguro naman ito na lang yung karapatan na pwede kong magawa para sa kanya. Nabenta naman kay Boss Toyo ang memorabilia sa halagang ₱250,000. Sa panayam naman kay Boss Toyo ng programang One Balita Pilipinas, iginiit niyang hindi scripted ang naging paglantad ni Abigail at anak nitong si Cheska. Aniya, hindi na siya nagduda kay Abigail dahil sa kumpletong pruwebang ipinakita sa kanya. Kabilang na riyan si Cheska, na kamukhang-kamukha umano ni Francis. Kamukhang-kamukha po. Tapos may pictures. So may ganun kasi never ako nag-doubt na may pupunta sa store ko kasi alam naman nila ma'am na nasa social media para gumawa ng story. Pero ma'am, yung sa tingin ko ma'am na may involved na mga nasa celebrity status at mga famous, imposible ma'am na sirain po nila yung pangalan nila sa mga ganung halaga lang ng bagay. Sinubukan naming kunan pa ng pahayag ang mag-inang Abigail at Cheska Raid, pero hindi pa sila tumutugon sa amin. Ganon din naman sa kampo ng misis ni Francis na si Pia. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Alam mo si Boss Toyo, ano? Toyo. Pinoy Pawn Stars. Ayan, si Boss Toyo. Tinanong ko siya, sinabi niya kanina na nagpasintabi siya, nag-message siya kay Pia. Pero hindi daw siya sinagot. Pero yun nga, malinaw yung sinabi Nanahimik pa rin ni Abigail na gusto lang nilang paalam that they exist. Yun ang kanyang sinabi dun sa vlog na yun. And hopefully, ay maintindihan ito ng pamilya ni Francis Magalona at eventually, baka maglabas din sila ng statement. Sabi nga ni Boss Toyo, ang pinaka-happy dito siya. Dahil dumami ang views, nag-trending. I'm sure yung binayag ng 500,000 dun sa jersey, ngayon, ROI na. Iba na, oo. ROI na siya. ROI na. Galing ni Boss Toyo, At masaya ang Abangan Pasko sa niya. YouTube ang mga mga latest kaganapan. So, happy ang Pasko niya. Diba? Ilang days na lang pa, Pasko na. Ilang days na lang. 68 days na lamang po, Pasko na mga kapatid. At yan ang mga balita mula sa Frontline ng Pilipinas sa araw na ito. Mga balita at impormasyong para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbabalita. Kasama sina Kalad Karen at Tito Mikey Reyes. Ako po si Julius Babaw. Ako naman po si Cheryl Cosip. Magandang gabi, Pilipinas.